Kapag naririnig natin ang salitang road trip, ang iniisip ng karamihan ay ilang oras lang sa kalsada papunta sa isang bakasyon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga highway sa mundo na umaabot ng libu-libong milya at tumatago sa iba't ibang bansa, klima at kultura? Mula sa mga highway na puno ng yelo hanggang sa mga highway na tumatagos sa bansa, sa video na ito, susubukan nating silipin ang ilan sa pinakamahaba at pinakakilalang highway sa buong mundo, mga kalsadang hindi lang daan, kundi bahagi na rin ng kasaysayan, engineering, at pakikipagsapalaran ng tao. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Asian Highway 1. Ang Asian Highway 1 o AH1 ang pinakamahabang ruta sa buong Asian Highway Network. Umaabot ito ng halos 12,774 miles mula Tokyo, Japan hanggang sa hangganan ng Turkey at Bulgaria. Isa itong napakalaking proyekto na nagdurugtong sa maraming bansa sa silangan at Timog Silangang Asya, Timog Asya at Gitnang Silangan bago tuluyang kumonekta sa European Route E80 na umaabot pa hanggang Lisbon, Portugal. Ang AH1 ay bahagi lamang ng mas malawak na Asian Highway Network, isang napakalaking initiative na sumasaklaw sa mahigit 32 countries. Hati ito sa maraming ruta mula AH1 hanggang AH87, kung saan ang mga single-digit na kalsada tulad ng AH1 ang nag-uugnay sa iba't ibang rehiyon. Nagsisimula ito sa Tokyo, Japan, papunta sa West Korea at papasok ng China. Mula roon dumadaan ito sa Southeast Asia kabilang ang Thailand, Myanmar at Bangladesh bago magpatuloy sa India, Pakistan at Iran. Sa dulo mararating nito ang Turkey at doon konektado sa European Road Network sa hangganan ng Turkey at Bulgaria. Kung maglalakbay ng walang tigil at ayon sa legal speed limit, aabutin ng 8 hanggang 10 days ang buong ruta. Pero kung mas praktikal na biyahe, tiyak na linggo ang aabutin. Lalo na't may pagkakataon kang magpahinga at tuklasin ang iba't ibang bansa at kultura sa daraanan. Noong 2004, 23 countries ang lumagda sa kasunduan para sa Asian Highway Network at sa kasalukuyan ay 32 na bansa na ang kasali sa proyektong ito. Ngayon, nakabuo na ito ng interconnected road system ng kalsada na sumasaklaw ng higit 87,000 milya. Number 9, National Highway 318. Ang China National Highway 318 o mas kilala bilang Shanghai-Tibet Highway ang isa sa pinakamahaba at pinakakilalang kalsada sa buong China. Umaabot ito ng 3,403 miles mula sa makabagbag damdaming lungsod ng Shanghai sa silangang baybayin ng China hanggang sa hangganan ng Nepal. Kaya naman ito ang pinakamahabang national highway ng bansa. Dumadaan ito sa napakaraming tanawin mula sa patag na kapatagan sa silangan hanggang sa napakataas na Tibetan Plateau. Kilala itong isang bucket list drive na dinarayo ng mga adventurer na gustong maranasan ang iba't ibang tanawin at kultura ng China. Dumaan ito sa mga pangunahing lungsod gaya ng Wuhan at Chengdu bago tuluyang umakyat sa matarik at malupit na rehiyon ng Tibet. Dito makikita ang matitinding liko, matataas na bundok at nakamamanghang tanawin ng Himalayas. Kung tuloy-tuloy ang biyahe mula Shanghai hanggang Nepal border, aabutin ito ng 10 hanggang 14 days, depende sa kondisyon ng kalsada at taas ng lugar. Ang isa sa pinakatanyag na bahagi nito ay ang Sichuan-Tibet Highway, na nagsisimula sa Chengdu at umaabot ng higit 2,000 miles patungong Lhasa. Sinimulan ang construction nito noong 1950s bilang bahagi ng mas malawak na proyekto para pagdugtungin ang loob ng China at ang mga malalayong rehiyon nito. Ang bahagi mula Sichuan papuntang Tibet ang pinakamatindi ang hamon dahil sa napakatarik na bundok at malalaking ilog na kailangang tawirin. Hanggang ngayon, ang G318 ay nananatiling isa sa pinakamahalagang daan para sa ekonomiya ng Tibet at isa ring kritikal na ruta para sa mga turista. Mula Shanghai na nasa sea level, aakyat ka hanggang 16,000 feet habang tinatawid ang Tanggula Pass, isa sa pinakamataas na madaanan ng sasakyan sa buong mundo. Number 8, the Key Ice Road, Finland. Sa pinakapuso ng silangang Finland, kung saan napakabagsik ng taglamig at ang tanawin ay binabalot ng mga nagyayelong lawa, matatagpuan ang kakaibang kalsada na wala kang makikitang katulad, ang Key Ice Road. Dinudugtong nito ang maliliit na nayon ng Key at Vonti at ito ang pinakamahabang inland ice road sa buong Europa. Mahigit 4.3 miles ang haba ng nagyayelong highway na ito at nakabawas ng halos 37 miles sa dating ruta sa pagitan ng dalawang bayan. Para sa mga lokal,
Higit pa ito sa isang magandang tanawin dahil isa itong napakahalagang lifeline tuwing taglamig. Bagamat maikli, tinatayang 10 hanggang 15 minutes lang ang biyahe sa ice road, bawat minuto ay puno ng thrill at kakaibang karanasan. Ngunit may mahigpit na speed limit na 31 miles per hour para hindi mabiyak ang yelo. Sa peak season, mahigit 500 vehicles ang dumaraan dito araw-araw at pinapayagan lamang itong buksan kapag ang kapal ng yelo ay umabot ng 16 na pulgada na sapat para makayanan ang bigat ng mga sasakyan. Nakakakilabot pero kamangha-mangha rin isipin na sa ilalim ng matibay na yelong tinatahak ng mga gulong ay may malalim na nagyeyelong tubig. Sa simula, 5 centimeters ng yelo ay sapat na para sa isang naglalakad. Pero para maging ganap na ice road na kayang pasadahan ng sasakyan at truck, ay dapat ay 40 centimeters ang kapal. Kapag lumalapit na ang tag-init at nagsisimulang magnipis ang yelo, agad itong isinasara upang maiwasan ang sakuna. Mayroon ding mahigpit na regulasyon na dapat may pagitan na 160 feet ang bawat sasakyan, bawal ang mag-overtake, at bawal din ang paghinto sa gitna para hindi masobrahan ang bigat sa isang lugar. May weight limit din na 3 tonelada maliban na lang kung sobrang kapal ng yelo. Isa itong kakaibang kalsada na nagiging parte ng pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Finland tuwing taglamig. Number 7, China National Highway 219. Mula naman sa yelo, dumako tayo sa isa sa pinakamahabang kalsada sa buong mundo, ang China National Highway 219 o mas kilala bilang G219. Umaabot ito ng 6,214 miles mula sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region sa malayong hilagang kanluran ng China hanggang sa Guangxi Zhuang Autonomous Region sa timog na malapit na sa Vietnam. Isa itong napakahabang ruta na nagdurugtong sa pinakadulong sulok ng bansa at dumadaan sa ilan sa mga pinakamatinding tanawin at klima sa mundo. Isa itong napakahabang ruta na nagdurugtong sa pinakadulong sulok ng bansa at dumadaan sa ilan sa mga pinakamatinding tanawin at klima sa mundo. Hindi basta-basta biyahe ang tatahakin dito. Kilala ang G219 bilang Sky Road dahil sa nakakalulang taas na inaabot nito. Sa pinakamataas na punto, umaabot ito ng 17,196 feet sa ibabaw ng dagat, isa sa pinakamataas na madaanan ng sasakyan sa buong mundo. Habang nagmamaneho rito, makakatagpo ka ng malalakas na hangin sa Tibetan Plateau, matinding sikat ng araw tuwing araw, at matinding lamig na bumabagsak hanggang negative 13 degrees Celsius o mas mababa pa sa gabi. Mapanganib din ang tanawin dito dahil tuyo ang hangin, matindi ang UV rays, at may mga bahagi ng kalsada na walang tao o kahit anong palatandaan ng buhay sa loob ng milya-milya. Dadaan din ito sa malalawak na kapatagan ng Tibet kung saan makikita ang mga nomadic tribes na nag-aalaga ng mga yak at 2 umbok na kamelyo. Sa Domar Township, isang maliit na outpost na binubuo ng mga konkretong gusali at tent ng mga nomad, ang highway na ito ay dumaraan mismo sa ilan sa pinakamalungkot at pinakamalayong lugar sa buong mundo. Isang daan na hindi lang basta ruta, kundi isang pagsubok sa tibay ng tao at makinalaban sa kalikasan. Number 6, the Great Northern Highway, Australia. Ang Great Northern Highway ang pinakamahabang highway sa Australia na may habang halos 2,000 miles mula Perth, ang kabisera ng Western Australia, hanggang Wyndham, ang pinakahilagang daungan ng estado. Dinadaanan nito ang napakalawak at iba't ibang tanawin at nagsisilbing pangunahing koneksyon ng mahahalagang rehiyon. Nagbibigay ng akses sa mga malalayong lugar at sumusuporta sa mga gawaing pang-ekonomiya. Binuo ang highway mula sa mga dating kalsada at rutang ginagamit ng mga unang naglalakbay sa wheat belt na pinalawig patungo sa mas liblib na pastoral areas ng Western Australia. Noon, napakaalanganin ng mga daan dito dahil may tuyong alikabok tuwing tag-init at putikan naman tuwing tag-ulan. Noong 1960s, nagkaroon ng Beef Roads Scheme ang federal government na nagdala ng ilang pag-upgrade sa highway, lalo na sa Kimberley region. Layunin nitong mapabuti ang kalidad ng kalsada upang masuportahan ang mga aktibidad gaya ng pagdadala ng baka na napakahalaga sa ekonomiya ng lugar. Isang malaking tagumpay ang nakamit noong December 16, 1989 nang opisyal na buksan ang huling bahagi ng sealed road mula Perth hanggang Wyndham. Ito ay naging malaking hakbang para sa pag-unlad ng road network ng Western Australia, bagamat marami pa ring lumang bahagi ng highway ang nangangailangan ng karagdagang pag-aayos. Ang pangalang Great Northern Highway ay unang iminungkahi noong 1940 at formal na kinilala noong March 10, 1944. Pinili ang pangalang ito upang umayon sa iba pang pangunahing highways ng estado tulad ng Great Eastern Highway at Great Southern Highway. Sa kabila ng ilang pagtutol, kalaunan ay inaprubahan din ito.
sa pangakong palalawigin ang highway lampas ng Geraldton hanggang makarating sa Windham. Gayunpaman hanggang ngayon, patuloy na may hamon ang highway dahil sa haba nito at sa iba't ibang klima at kondisyon ng mga lugar na dinaraanan. Lalo na tuwing malalakas na pag-ulan, nagiging mahirap ang daan at apektado ang biyahe. Dahil dito, ang regular na maintenance at upgrades ay nananatiling napakahalaga upang masiguro na kaya nitong tugunan ang pangangailangan ng makabagong transportasyon at patuloy na makasuporta sa ekonomiya ng Western Australia. Number 5, Trans-Canada Highway. Umaabot ng 4,860 miles, ang Trans-Canada Highway ay isa sa pinakamahabang national highway sa buong mundo. Dinudugtong nito ang Pacific Coast sa Victoria, British Columbia hanggang sa Atlantic Coast sa St. John's, Newfoundland and Labrador. Dinadaanan nito ang napakalawak at iba't ibang tanawin ng Canada at nagsisilbing lifeline ng bansa, hindi lang para pagdugtungin ang mga malalayong rehiyon, kundi para na rin sa kalakalan at koneksyon ng ekonomiya. Para sa sinumang nagnanais tuklasin ng buong Canada sa pamamagitan ng kalsada, walang iba kundi ang Trans-Canada Highway ang pinakamainam na ruta. Noong unang bahagi ng ika-20th century, ang paglalakbay sa buong Canada ay hindi para sa mahina ang loob. Labas sa mga pangunahing lungsod, kulang na kulang ang infrastruktura ng mga kalsada. Umaasa ang mga tao noon sa mga ilog, tren at landas upang makatawid sa mga bayan at probinsya. Ngunit nang dumami na ang mga sasakyan, lumaki rin ang pangangailangan para sa mas maayos at mas mahahabang daan. Nagsimulang mabuo ang ideya ng isang pambansang highway noong 1912 nang itulak ito ng Canadian Highway Association. Taong 1919 naman nang maisabatas ang Canadian Highway Act na nagsilbing pundasyon ng pangarap na kalsadang mag-uugnay sa buong bansa. Limitado ang papel ng federal government noon, karaniwan ay pondo at pamantayan lang ang kanilang ambag dahil nasa ilalim pa rin ng bawat probinsya ang aktwal na construction ng mga kalsada. Nang dumating ang Great Depression noong 1930s, lalo itong nabigyan ng pondo dahil ginamit ang malalaking proyekto sa kalsada bilang paraan upang pasiglahin ang ekonomiya. Ang Trans-Canada Highway na nakikita natin ngayon ay isang series ng mga magkakaugnay na kalsada na may kabuuang 7,950 miles ng sementadong daan sa buong bansa. Ang pangunahing ruta na 4,700 miles ang haba ay dumadaan mismo sa puso ng Canada. Binabaybay ang malalaking lungsod gaya ng Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto at Montreal. Nang unang mabuksan, halos buong haba nito ay 2 linya lamang pero malaking improvement na yon kumpara sa mga lumang gravel roads at ferry crossings na dati nilang gamit. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ng palawakin ng highway, idinagdag ang mga freeway sections, bypasses para iwas trapiko at mas modernong disenyo. Sa makabagong panahon, naging mahalagang ruta rin ito para sa electric vehicles. Noong 2012, ang kumpanyang Sun Country Highway ay nag-install ng series ng EV charging stations sa pangunahing ruta, dahilan para maging pinakamahabang electric vehicle-ready highway sa buong mundo, ang Trans-Canada Highway. Number 4, the Trans-Siberian Highway, Russia. Ang Trans-Siberian Highway ay isang napakalawak na network ng mga federal highway na tumatawid sa kabuuan ng Russia mula St. Petersburg sa kanluran hanggang Vladivostok sa pinakadulong silangan. May habang humigit kumulang 6,800 miles, isa ito sa pinakamahaba at pinakamahirap tahakin na kalsada sa buong mundo, dumadaan sa mga matitinding tanawin tulad ng malalalim na kagubatan, matatayog na bundok at nagyayelong tundra. Ang mga unang bahagi ng kalsada ay itinayo pa noong 1949 gamit ang puwersa ng mga bilanggo sa Gulag bilang bahagi ng malaking plano na pagdugtungin ang mga liblib na teritoryo ng Russia at mapadali ang transportasyon ng tao at kalakal sa kabila ng malupit na taglamig ng Siberia. Noong 2010 matapos ang mahabang panahon ng reconstruction at modernization, tuluyan nang natapos at nasil ang buong highway, isang napakalaking tagumpay para sa infrastruktura ng Russia. Ngunit higit pa sa 100, ang Trans-Siberian Highway ay naging simbolo ng ambisyon ng Russia katulad ng Trans-Siberian Railway na nagrevolusyon sa transportation. Ngayon, nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na koneksyon mula Europa hanggang Pacific, pinapalakas ang ekonomiya ng bansa at ang posisyon nito bilang transcontinental transport hub. Kabilang din ang highway na ito sa Asian Highway Network, isang pandaigdigang proyekto na naglalayong pagdugtungin ang mga bansa sa Asia sa pamamagitan ng isang interconnected road system. Subalit nananatili itong hamon sa mga biyahero. Dumadaan pa rin ito sa mga malalayong lugar kung saan ang matinding lamig, snow at malalakas na hangin ng Siberia ay karaniwan na lamang. Bukod pa rito, tuwing Rasputin sa season,
Panahon ng pagkatunaw ng yelo at malakas na ulan tuwing tagsibol at taglagas, nagiging makapal na putik ang ilang bahagi ng highway na halos imposibleng daanan. Kahit na marami na ang na-upgrade, nananatili itong isang mabagsik na ruta na nangangailangan ng matinding paghahanda at pag-iingat. Number 3, Route 40, Argentina. Ang Route 40 ng Argentina ay isa sa pinakamahaba at pinakakilalang highway sa buong mundo na may habang halos 3,230 miles at tumatakbo ng paralel sa kahabaan ng napakalawak na Andes Mountains. Dinadala nito ang mga manlalakbay sa ilan sa mga pinakamagagandang tanawin ng buong bansa, mula sa nakamamanghang Patagonia, mayamang kasaysayan ng Hilagang Argentina hanggang sa masiglang buhay sa mga bayan at lungsod na nadadaanan nito. Nagsisimula ito sa isang maliit na bayan malapit sa hangganan ng Bolivia at sinusundan ang gulugod ng Andes hanggang makarating sa mahangin at malawak na kapatagan ng Patagonia. Bagamat epic ang buong ruta, ang pinakatanyag na bahagi ay ang 840-mile stretch sa Southern Patagonia, kilala sa kakaibang isolation at natural na kagandahan. Dumadaan ito sa mga national park, kumikislap na lawa at malawak na Patagonian steppe kung saan tila naglalaho ang kalsada sa walang katapusang abot-tanaw. Sa mga probinsya ng Chubut at Santa Cruz, ramdam ang tunay na kalayuan at kalupitan ng kalikasan. Dito, karaniwan ang malalakas na hangin at makikita ang mga guanako at ang mga lumilipad na Andean condors. Ngunit para sa marami, ang mismong pagiging liblib at payak ng lugar na ito ang nagbibigay ng kakaibang saya sa paglalakbay. Sa puso ng Patagonia, matatagpuan ang El Chalten, ang trekking capital ng Argentina na nagbibigay ng direktang access sa matutulis na tuktok ng Mount Fitzroy at sa mga nakapaligid na glacier. Higit pa rito, sa mas timog ay naroon ang Perito Moreno Glacier, isa sa kakaunting glacier sa mundo na patuloy pang lumalaki at dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngunit higit pa sa isang scenic drive, ang Route 40 ay daan ng kasaysayan ng Argentina. Dumaraan ito sa 20 national parks, tumatawid sa 18 pangunahing ilog at umaakyat sa 27 mountain passes sa Andes na may pinakamataas na punto na umaabot sa 16,000 feet. Mula sa mga sinaunang kagubatan ng Patagonia hanggang sa mga volcanic lava fields at malalawak na salt flats ng Hilaga, ang Route 40 ay tunay na isang epic journey na nag-aalok ng tanawin at karanasang hindi matutumbasan saan man sa mundo. Number 2, Highway 1, Australia. Ang Highway 1 ng Australia ay isang napakalaking obra ng engineering at ambisyon. Ito ang kinikilalang pinakamahabang pambansang kalsada sa buong mundo na umaabot sa halos 9,000 miles. Ang kalsadang ito ay umiikot sa buong kontinente ng Australia na nagdurugtong sa lahat ng pangunahing kabisera, maliban sa Canberra. Kapag binagtas mo ang Highway 1, bubungad sa iyo ang malawak na tanawin ng Australia mula sa mataong syudad at magagandang baybayin hanggang sa malalayong disyertong outback. Nagsisimula ito sa Sydney, New South Wales at dumaraan sa bawat estado at teritoryo bago magtapos sa Perth, Western Australia. Sa biyahe, madadaanan mo ang halos lahat ng malalaking syudad at mahahalagang tanawin na tunay na sumasalamin sa natural na kagandahan at kulturang sari-sari ng bansa. Itinatag ito noong 1955 bilang bahagi ng National Route Numbering System gamit ang pinagtagpi-tagping umiiral na state at local roads. Hindi lang ito pinakamahaba, kundi isa rin sa pinakabagong anyo na may malalapad na freeway, sementadong 2-lane na kalsada, at maging makikitid na single-lane tracks sa mga liblib na lugar. Kung tuloy-tuloy kang magmamaneho ng walang tigil, aabutin ng 2 hanggang 3 weeks bago matapos ang buong ruta. Pero kung nais mong tunay na malasap ang lahat ng hiwaga nito, kakailanganin mo ng ilang buwan dahil napakarami ng mga dapat daanan at tuklasin. Kabilang dito ang Great Ocean Road sa Victoria, Kangaroo Island sa South Australia, Kakadu National Park sa Northern Territory at ang Great Barrier Reef ng Queensland. Noong June 18, 2017, isang grupo na tinawag na Highway 1 to Hell Team ang nagtala ng record matapos ikutin ang buong ruta sa loob lamang ng 5 araw, 13 hours at 43 minutes. Ipinakita nito hindi lang ang kahalagahan ng kalsadang ito, kundi pati na rin ang tibay at tiyaga na kailangan upang malampasan ang buong biyahe. Siyempre, hindi rin nawawala ang mga hamon. May mga bahagi ng Highway 1, lalo na sa Northern Queensland at sa Nullarbor Plain, na kilala sa matinding isolation at panganib ng driver fatigue. Ngunit ang mga pagsubok na ito rin ang nagbibigay ng kakaibang halina sa paglalakbay, dahil sinusubok nito ang iyong lakas ng loob at katatagan. Number 1, the Pan American Highway.
ang Pan-American Highway na umaabot ng halos 18,000 miles ang may hawak ng titulo bilang pinakamahabang kalsadang madaanan ng sasakyan sa buong mundo. Isa itong napakalaking network ng mga highway na nagdudugtong sa Hilaga at Timog Amerika mula sa pinakahilagang bahagi ng Dead Horse, Alaska, pababa hanggang sa pinakadulong-dulo ng Argentina. Sa haba nito, dinaraanan nito ang samut-saring tanawin at klima at pinagdudugtong ang karamihan ng mga rehiyon sa kahabaan ng Pacific. Ngunit may isang bahagi itong hindi tuloy-tuloy, ang tinatawag na Darien Gap na naghihiwalay sa Colombia at Panama. Unang ipinakilala ang konsepto ng pagkakaroon ng transcontinental na ruta sa unang International Conference of American States noong 1889, kung saan orihinal na iminungkahi ang isang railway na tatawid sa buong kontinente. Pero noong 1923 sa ikalimang International Conference sa Chile, doon nagsimulang seryosohin ang ideya ng isang Pan-American Highway. Lalo pa itong pinagtibay sa sumunod na pagpupulong sa Cuba noong 1928, kung saan buong suporta ang ibinigay para sa plano na pagdugtungin ang Mexico at Buenos Aires. Nakakatuwang isipin na kahit na malaking halaga ang pinuhunan ng Estados Unidos sa proyektong ito, wala silang opisyal na bahagi ng highway. Nagsisimula ang hilagang dulo ng ruta sa Dead Horse, Alaska, gamit ang Dalton Highway, isang kalsadang itinayo noong 1974 para sa Trans-Alaska Pipeline. Kilala ito bilang isa sa pinakamapanganib na kalsada dahil sa 240-mile stretch na walang serbisyo at matinding kondisyon. Itinampok pa nga ito sa BBC bilang isa sa world's most dangerous roads. Mula roon, tutuloy ito sa Alaska Highway, isang proyektong ginawa noong 1942 para pagdugtungin ang Alaska at mainland US. Sa simula, may habang 1,620 miles ito. Pero kalaunan pinaikli at pinapave hanggang sa matapos sa Dawson Creek, British Columbia. Pagdating sa Canada, nahahati ito sa iba't ibang ruta na bumababa sa US at isa sa mga pangunahing daan ay dumaraan sa Minneapolis, Dallas at papasok ng Mexico sa Laredo, Texas. Sa Mexico, dito opisyal na nagsisimula ang Pan-American Highway, dumaraan sa Federal Highways 45 at 190 papunta sa mga pangunahing lungsod gaya ng Mexico City bago tumawid sa Central America. Dinadaanan nito ang Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica at Panama. Ang Darien Gap, isang 60 miles na makapal at mapanganib na kagubatan, ang siyang pumipigil sa tuloy-tuloy na biyahe mula Panama papasok ng Colombia. Pero kahit may ganong balakid, marami na ring nagtatangkang tapusin ang buong highway. Noong 2003, nakapagtala si Kevin Sanders ng Guinness World Record matapos ang biyahe gamit ang motorsiklo sa loob ng 34 days. Noong 2018, isang British cyclist na si Dean Stott ang tumawid mula Timog hanggang Hilaga sa loob lang ng halos 100 araw. Ngunit agad din siyang nalampasan ng Austrian endurance cyclist na si Michael Strasser na nakumpleto ang ruta sa loob ng 84 days, 11 hours at 50 minutes at ito ay isang napakahusay na record.